Sa kasaysayan ng tao, ilang mga imperyo ang nag-iwan ng kadakilaan na hinahangaan pa rin hanggang sa ngayon, tulad ng Macedonian Empire ni Alexander the Great o ang Roman Empire ni Augustus Caesar. Mayroon din namang mga imperyo na nag-iwan ng legasiya ng matinding takot at karahasan, tulad ng Mongol Empire ni Genghis Khan at ng Aztec Empire ni Moctezuma. Pero pagdating sa lawak ng nasakop, dami ng taong pinamahalaan at tindi ng koneksyong nabuo, wala na sigurong dadaig pa sa British Empire, ang pinakamalawak na imperyong naitatag sa kasaysayan. Sa rurok nito, kontrolado ng British Empire ang humigit kumulang 1/4 ng kabuuang lupain sa mundo at higit kalahating bilyong katao. Ang teritoryong British ay sumasakop mula sa Canada, Caribbean, Sudan, Egypt, Nigeria, India, Malaya, Singapore hanggang Australia. Sa madaling sabi, saan mang panig ng mundo, merong teritoryo ang British Empire. Kaya naman, tinawag itong ang imperyong hindi nilulubugan ng araw. Sa episode natin ito, ating pagkwentuhan, paano nga ba naitatag ang British Empire? Gaano nga ba ito kalakas? At paano ito nagwakas? Ang pundasyon ng imperyong British ay nagsimula sa maliit na kaharian ng England. Ang England noon ay isa lamang sa maraming kaharian ng medieval Europe na pinaghaharian ng malalakas na bansa tulad ng France, Spain, Holy Roman Empire at iba pang makapangyarihang estado. Ang England, kung tutuusin, ay hindi dapat naging makapangyarihan dahil bukod sa maliit ito ay napaliligiran pa ng mga kalabang mayroong mas malaking hukbo, kayamanan at mas maraming likas na yaman. Gayunpaman, merong isang katangian ng England na nagbigay sa kanila ng advantage para maging isang ganap na global empire. Ito ang pagiging isla nito. Bagamat maraming kalaban, ang England ay protektado ng English Channel, ang makitid na dagat na naghihiwalay dito sa mainland Europe. Nagsilbi ang kapirasong dagat na ito bilang proteksyon sa mga kalaban ng England mula sa Europa. Bukod sa pagbibigay ng proteksyon, ang kanilang heograpiya ay nagbigay din sa kanila ng pagkakataon na mag-focus sa iba pang aspekto ng militar. Habang ang France, Austria, Russia at Prussia ay nakatuon sa pagbuo at pag-maintain ng naglalakihang hukbong panlupa, iba ang naging direksyon ng England dahil protektado sila ng dagat. Mas nagbigay tuon ng mga English sa pagpapalakas ng kanilang hukbong pandagat. Ito ang magiging pundasyon ng kanilang imperyo. Sa pagpasok ng Age of Exploration noong 15th century, ang mga Europeyong bansa ay nagsimula ng maglayag at maglakbay palabas ng Europa gamit ang mga karagatan. Sa pagkakataong ito, handa na ang mga English na samantalahin ng pagkakataon. Gayunpaman, hindi naging agaran ang paglago ng England dahil naunahan sila ng dalawang pinakamakapangyarihang maritime empire ng panahong ito, ang Espanya at Portugal. Napasakamay ng mga Espanyol ang malaking bahagi ng Asya at kontinente ng Amerika, habang napunta naman sa mga Portuges ang India, Africa at ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Noong 1500, ang Espanya ang pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. Mayaman sila sa ginto at pilak mula sa Amerika. Malakas din ang kanilang hukbong pandagat at kanilang army. Kontrolado nila ang malaking bahagi ng kalakalan at paglalakbay sa Atlantic Ocean. Ika nga sa kasabihan ng panahong ito, kung mayroong barkong naglalayag, ito ay dahil pinayagan sila ng mga Espanyol. Kaya naman, kung nais ng England na maging makapangyarihan sa karagatan, kinakailangan muna nilang harapin ang Espanya. At dumating ang pagkakataon na ito para sa mga English noong 1588 nang sumiklab ang Anglo-Spanish War. Para durugin ang mas maliit na English Navy, bumuo ang mga Espanyol ng isang dambuhalang hukbong pandagat na nakilala sa kasaysayan bilang the Spanish Armada. Mayroon itong 130 na mga barko at mayroong 30,000 na mga sundalo at marines. Ang Spanish Armada ang pinakamalakas at ang pinakamalaking naval force na nabuo ng panahong ito. Gayunpaman, ang lahat ng lakas na ito ay mawawalan ng saysay sa harap ng mahuhusay na English sailor. Gamit ang mga fire ship
o barkong sinadyang sunugin. Binangga ng mga English ang dikit-dikit na barkong Espanyol na nagresulta sa kanilang panik. Ang mga nagmamadaling barkong Espanyol ay madaling inisa-isa ng mga kanyong English mula sa malayo. Kinalaunan, marami sa mga barkong Espanyol ang naligaw at napalubog ng malalakas na bagyo at alon sa English Channel. Ang pagkatalong ito ng Spanish Armada ay nagbigay ng malaking epekto, hindi lamang sa England kundi sa buong mundo. Nawasak ang imahe ng Espanya bilang hari ng karagatan at nagkaroon ng England ng pagkakataon na makipagsabayan sa kanila. Mula rito, nagbago na ang ambisyon ng mga English. Hindi na lamang sila magpapalakas ng navy pa sa kanilang depensa, kundi nais na rin nilang bumuo ng isang global empire. Sa mga sumunod na dekada, ang kaharian ng England at Scotland ay nagkaisa at nakilala sa tawag na Great Britain. Kinalauna noong 1800, napasama na sa kanilang bansa ang isla ng Ireland at dito na isinilang ang United Kingdom of Britain at Ireland na nakilala bilang the British Empire. Kumpara sa kaalaman ng nakararami, ang imperyong British ay hindi na itatag sa talim ng espada lamang, kundi sa iba't ibang diskarteng masasabi nating napakatuso pero napakahusay, kung saan ang napakakonting British ay nagawang mapaluhod ang ilan sa mga pinakamalalakas na kapangyarihan ng kanilang panahon. Isa sa pinakamahalagang paraan ng British imperialism ay ang pakikipagkalakalan na siyang susundan ng pananakop. Sa simula, dumarating muna ang mga barkong British hindi bilang mga mananakop kundi mga trader at negosyante. Gamit ang excuse na ito, sila ay hihingi ng permiso sa mga local leader para makapagtatag ng trading post at warehouse para sa kanilang mga paninda. Kapag pumayag na ang mga local leader, sunod silang hihingi ng karapatan para gumawa ng daungan ng barko para mapabilis ang kanilang kalakalan. Kung sakaling maging matagumpay ang trading post na ito, idadahilan nila na lumalaki na ang kanilang negosyo kaya't kinakailangan nila ng mga sundalo para bantayan ito. Karaniwang sinusuhulan o binibigyan ng pakinabang ng mga British ang mga local leader na ito para pagkalooban sila ng basbas. Kapag nakamit na nila ang basbas ng mga leader na ito, darating na ang kanilang mga sundalo at barkong pandigma para bantayan ng kanilang trading post. Kinalaunan, ang kanilang trading post ay mag-e-evolve at magiging isang tunay na base militar na hindi na mapapaalis ni numan. Ang pinakamagandang halimbawa ng diskarting ito ay ang ginawang pananakop ng mga British sa India gamit ang pribadong kumpanya na British East India Company. Ang British East India Company ay nagtatag ng mga negosyo at trading post sa India. Nang lumago ang kanilang negosyo at interes, ang mga kumpanyang ito ay nagpadala ng mga sundalo at barkong pandigma para proteksyonan ang kanilang mga negosyo. Pero paano nga ba ito nagawa ng isang pribadong kumpanya? Ang British East India Company ay isang tunay na kakaibang negosyo dahil mayroon itong sariling army at navy. Mayroon din itong kakayahang maningil ng buwis at lumaban sa isang digmaan na tila ba isang bansa. Para mas madali mong ma-imagine, isipin mo na lamang ang SM Group of Company pero meron silang sariling sundalo at navy para pilitin ng ibang bansa na makipagnegosyo sa kanila. Gayunpaman, hindi pa ito ang kumpletong kwento ng pananakop ng mga British. Ang kanilang sumunod na diskarte ay tinatawag na divide and rule. Mula sa loob ng kanilang trading post, hahanapin ng mga British ang mga kahinaan at kawalan ng pagkakaisa ng mga bansang nais nilang sakupin. Sa halip na kalabanin ng buong bansa, hahanapin nila ang mga hati sa loob nito. Sino ang magkakaribal? Sino ang mga nag-aagawan sa trono? At kapag natukoy nila ang mga ito, sino kaya ang pwedeng kausapin? At sino ang pwede gawing kakampi? Kapag nahanap na nila ang butas, tsaka papasok ang mga British sa eksena. Muli, ginamit nila ang strategy na ito para sa pananakop ng India. Ang bansang India noon ay hindi solidong bansa. Bagkus, ito ay nahahati-hati sa maraming kaharian na mayroong iba't ibang pinuno na kadalasang magkakaribal at magkakaaway. Ito ang ginamit ng mga British. Hinanap nila ang mga prinsipeng handang makipagtulungan sa kanila. Aalukin nila ang mga ito ng tulong panlaban sa kanilang kapwa Indianong karibal. Kadalasan, magpapahiram ang mga British ng mga sundalo, kagamitan, armas at maging mga general para tulungan ang kanilang kaalyado.
Makalipas nilang tulungan na talunin nito ang kanilang karibal, tsaka sila hihingi ng mas malawak na karapatan at impluensya hanggang maging puppet na lamang ang kanilang prinsipe. Sa makatuwid, hindi nila direktang sinakop ang India, bagkus ginamit ng mga British ang kanilang husay sa politika para makontrol ang mga prinsipe ng bansang ito. Sa sobrang epektibo ng divide and rule, ito ang kanilang naging paboritong modus operandi, lalo na ng kanilang sakupin ng Afrika at ang Timog Silangang Asya. Sa pamamagitan ng pag-aaway-away ng mga magkakababayan, nakasakop sila ng mga lupain ng mas mura at mas mabilis ng hindi nag-aalay ng dugo. Pero kahit gaano kagaling ang politikang British, mawawalan ito ng saysay kung wala kang kontrol sa dagat at rutang pangkalakalan. At dito pumapasok ang tunay na pinagmamalaki ng mga British. Ito ang British Royal Navy, ang pinakamakapangyarihang navy ng kanilang panahon. Kumpara sa mga ancient empires tulad ng Mongol at Roman, ang imperyong British ay isang global empire na nakakalat sa iba't ibang kontinente. Para makontrol ang watak-watak na imperyong ito, kinailangan ng mga British na maging hari ng karagatan. Sa rurok ng lakas ng British Royal Navy, mayroon itong humigit kumulang 600 na mga barkong pandigma na nagpapatrolya sa lahat ng karagatan sa mundo at rutang pangkalakalan. Sa tindi ng lakas ng Royal Navy, nakamit nila ang tinatawag na Two Navy Standard. Ibig sabihin, mas malakas ang kanilang hukbong pandagat kahit pagsamahin pa ang Navy ng ikalawa at ikatlong pinakamalaking hukbong pandagat sa mundo. Dahil sa kanilang paghahari sa karagatan, nakamit nila ang tatlong bagay. Una, nakontrol nila ang halos lahat ng daloy ng kalakalan. Malaking bahagi ng export at import ng 19th century ay nagdaraan sa mga rutang pangkalakalan na kanilang binabantayan. Pangalawa, kaya ng mga British na magpadala ng napakaraming sundalo kahit saang bahagi ng mundo. Gamit ang mga Euphrates-class ship, kayang magpadala ng mga British ng libo-libong sundalo sa battlefield mula sa dagat, isang kakayahan na hindi kayang tapatan noon. Ikatlo, kaya ring putulin ng mga British ang supply at kalakalan ng kanilang mga kalaban. Sa maraming pagkakataon, ginamit ng mga British ang kanilang navy para putulin ang supply ng pagkain, armas at gamot ng kanilang mga kalaban para pilitin ang mga ito na sumuko. Gamit ang kanilang naglalakihang barkong pandigma tulad ng HMS Victory, walang bansa ang nangahas na harapin ng mga British sa isang harapang labanan sa dagat. Napagtanto ng mga British na hindi nila kinakailangang sakupin ang lahat ng lupain sa mundo para umunlad. Ang kinakailangan lamang nilang gawin, kontrolin at sakupin ang mga choke point at rutang pangkalakalan sa mundo. Ilan sa mga pangunahing choke point at mga rutang pangkalakalan na kanilang kinontrol ay ang Gulf of Hormuz sa Iran, ang Rock of Gibraltar papasok ng Mediterranean Sea, ang Gulf of Aden sa Somalia, ang Suez Canal sa Egypt, at syempre, ang Hong Kong, ang susi papasok ng China. Ang kontrol ng mga British sa mga rutang pangkalakalan na ito ang kanilang naging ultimate leverage dahil sino mang bansa na kanilang makaaway ay hindi nila padadaanin sa mga choke point na ito. Isa pang dahilan ng paglawak ng British Empire ay ang kanilang teknolohiya. Masasabi natin na ang mga British ang nanguna sa technological race dahil sila ang nagpasimula ng tinatawag nating Industrial Revolution. Habang marami sa kanilang mga karibal na bansa ang umaasa pa rin sa tradisyonal na paraan ng produksyon, ang mga British ay gumagamit na ng pabrika at makinarya sa paggawa ng armas, barko, tela, makina ng mas mabilis at mas maramihan. Sa pagpasok ng 19th century, ipinakilala ng British sa mundo ang lakas ng tinatawag nating industrial warfare. Sa Opium Wars laban sa China, napakita ng mga British ang lakas ng kanilang makabagong barkong pandigma, rifle at artillery. Dinurog ng mas konti pero technologically advanced sa mga British ang dambuhalang Qing Dynasty. Sa Anglo-Zulu War naman sa South Africa, winakasan ng mga British ang Zulu Empire gamit ang kanilang modernong Martini Henry Rifle, Maxim Machine Gun at makabagong logistics. Sa Sudanese Campaign naman, lalong napakita ng mga British ang kanilang agwat sa teknolohiya. Gamit ang mga modernong rifle, machine gun, artillery at military science, dinurog ng mga British at kaniyang kaalyado ang mga Sudanese.
Gumamit ang mga British ng mga tren para sa mabilisang pagpapadala ng mga sundalo at kanilang mga supply sa battlefield. Para naman kontrahin ang makapangyarihang Sudanese cavalry, ginamit ang mga British ang tinatawag na Hollow Square, isang battle formation kung saan ang mga sundalo ay bumubuo ng isang parisukat para kontrahin ang mga cavalry charges. Ang mga makabagong armas, logistics at military science ang nagbigay lakas sa mga British para pabagsakin ng sabay-sabay ang mga mas malalakas nilang kalaban sa digmaan. Isa sa katotohanan ng British Empire ang pagkakaroon nila ng napakaliit na populasyon para pamunuan, bantayan at patakbuhin ng kanilang dambuhalang imperyo. Para solusyonan ito, hindi nag-alinlangan ang mga British na gamitin ang manpower at talento ng mga bansang nasakop nila. Unahin na natin ang militar. Sa katunayan, sa napakaraming digmaan ng British Empire, malaking bahagi ng kanilang mga sundalo ay hindi tubong Great Britain. Nariyan ang mga Indian Sepoy, ang mga kinatatakutang Gurkha, ang mga matapat na Canadian, Australian at New Zealand forces at ang mga matitibay na African Regiment. Gamit ang international army na ito, dinurog ng mga British ang sinumang kanilang makatapat. Bukod sa pananakop, ginamit din nila ang lokal na populasyon para magsilbing pulis at tagapatahimik ng mga lupain na kanilang nasakop. Ginawa nila ito para makatipid sa mga sundalo at para masigurong mapapasunod ang masa dahil kababayan naman nila ang nagpapatupad ng bagong patakaran. Bukod sa paggamit ng mga kolonyal na sundalo, nagpatupad din ng mga British ng tinatawag na indirect rule. Sa sistemang ito, mananatili sa kapangyarihan ng lokal na pinuno at pamahalaan kung saan ang tradisyonal na pamumuhay ng mga lokal ay mananatili. Kapalit ng kanilang pagkipagtulungan, ang mga lokal na pinuno na ito ay makatatanggap ng mas malawak na karapatan, kanluraning edukasyon, at garantiya na ipagtatanggol sila ng mga British mula sa kanilang mga kaaway. Para sa mga British, wala sila masyadong pakialam sa pang-araw-araw na buhay ng mga lokal. Bagkus, narito lamang sila para sa likas na yaman, rutang pangkalakalan, at sa mga buwis na kanilang makukolekta sa lupaing kanilang nasakop. Sa pamamagitan ng indirect rule, hindi kinailangan ng British Empire na magpadala ng libo-libong opisyales, sundalo at maging mga iskolar sa bawat sulok ng kanilang imperyo. Bukod sa pagiging mas mura nito, siniguro din ng indirect rule na madaling tatanggapin ng lokal na populasyon ng mga utos ng British dahil kababayan naman nila ang nagsasalita. Para naman pigilan ng iba pang Europeyong bansa na mangialam sa kanilang pagpapalawak, ginamit ng mga British ang kanilang economic dominance. Noong 19th hanggang unang bahagi ng 20th century, ang salaping British, ang pound sterling, ang naging pangunahing reserve currency ng mundo. Ibig sabihin, kung mayroong international trading na magaganap, kinakailangang gumamit ng mga bansa ng pound sterling para bumili at magbenta. Sa katunayan, may hahalin tulad natin ang lakas ng British pound sterling sa US dollar sa kasalukuyan. Dahil dito, naging sentro ng global economy ang London, ang kapitolyo ng British Empire. Dito, matatagpuan ang halos lahat ng mga bangko, insurance, trading at shipping company at napakarami pang iba. Kung merong isang bansang nais sumali sa pandaigdigang kalakalan, malaki ang posibilidad na kinakailangan nilang pakisamahan ng mga British. Kaya naman sa mundong dominado ng British economy, walang bansang Europeo ang nangahas na kalabanin sila dahil maaaring wasakin ng British Empire ang kanilang ekonomiya nang hindi gumagamit ng dahas. Sa pagsapit ng unang bahagi ng 1920s, narating ng British Empire ang rurok ng kapangyarihan nito. Sa kabila ng napakamapaminsalang World War I, lalo pang lumawak ang British Empire nang kanilang makubkob ang mga teritoryong German at Ottoman. Sa panahong ito, ang British Empire na ay umabot ng humigit kumulang 35.5 million square kilometers ang lawak na mayroong humigit kumulang kalahating bilyong katao. Ilan sa kanilang mga pinakamahalagang teritoryong nasakop ay ang mga sumusunod. Una ang India, ang crown jewel ng Britanya. Dito nagmumula ang ilan sa mga pinakamahalagang produktong kinukonsumo at ipinagbibili ng mga British tulad ng kape, tsaa, pagkain, koton at higit sa lahat, mga sundalong lalaban pa sa kanilang imperyo. Pangalawa ay ang Canada, ang pangunahing himpilang British sa North America.
Bagamat mayaman sa natural resources tulad ng balat ng hayop, kahoy, fur, at marami pang iba, ang tunay na kahalagahan ng Canada ay ang pagbibigay nito ng access sa mga British sa parehong Atlantic at Pacific Ocean. Pangatlo ay ang Australia at New Zealand. Bukod sa yamang likas, mahalaga ang mga teritoryong ito para sa power projection ng Imperyong British sa Pacific region. Pang-apat, Egypt. Ang teritoryong ito ang nagdurugtong sa Europa patungo ng Indian Ocean gamit ang mahalagang lagusa ng Suez Canal. Dahil sa pagkakakontrol dito ng mga British, tila ba nakontrol na nila ang buong kalakalang Asyano-Europeo. Panglima, Nigeria. Napakayaman sa tao at likas na yaman. Isa ito sa pinakamahalagang kolonya ng mga British sa West Africa. Pang-anim, ang South Africa. Ang pangunahing pinagkukunan ng mga British ng ginto at diamante. Bukod sa pagkakaroon ng napakaraming yamang mineral, ginamit din ang mga baybayin ng South Africa para bantayan ang mga kalakalang nagdaraan dito. Pang-pito, ang Malaya. Ito ay kasalukuyang binubuo ng Malaysia, Thailand at ilang bahagi ng Indonesia. Mahalaga ang Malaya para sa mga British dahil dito nagmumula ang goma at lata na kanilang ginagamit sa kanilang industrialisasyon. Sa katunayan, napakarami pang mga teritoryong nasakop ng mga British na hindi na natin mababanggit pa sa episode na ito. At ito ang rurok ng British Empire, isang pandaigdigang imperyo na may saklaw at kontrol sa halos lahat ng aspekto ng pamumuhay sa mundo ng panahong ito. Para panatilihin ang lakas, integridad at karangalan ng British Empire, kinakailangang protektahan ng hukbo ng mga British ang lahat ng kanilang lupain. Nagresulta ito sa pagtaas ng gastusin, pambayad sa mga sahod ng sundalo, kanilang mga opisyales, kagamitan, armas at pagkain. Bukod dito, napilitan din ng mga British na magkaroon ng napakalaking navy na lumalamon sa kanilang national budget. At higit sa lahat, kinailangan ng mga British na makipagtagisan ng lakas sa lahat ng kanilang karibal na humahabol sa kanila. Ang lahat ng ito ay naging malaking pasanin sa ekonomiyang British. Ang pinakamalaking pagsubok ng British Empire ay magaganap sa pagpasok ng 20th century. Ito ang World War I. Sa digmaang ito, hinamon ng bagong kapangyarihan sa Europa ang lakas ng mga British. Ito ang mga German. Dahil sa digmaang ito, milyon-milyong buhay ang nalagas, kabilang ang aabot sa 1 milyong British soldier at mga sibilyan. Bukod sa matinding pinsala sa buhay ng tao, ang digmaang ito rin ay nagresulta sa pagkasira ng industriya at pagbagal ng kalakalan ng mga British. Sa kasamang palad pa sa kanila, hindi pa man ganap na nakababawi ang mga British sa World War I, muli na naman silang nasangkot sa mas delikado, mas mapapinsala at mas malalang digmaan, ang World War II. Bagamat nagwagi ang mga British sa digmaan, marami sa kanilang mga pabrika at lungsod ang nawasak. Ngunit ang mas malaking dagok ay tumama sa mga ordinaryong mamamayan. Aabot sa 250,000 British ang nasawi sa labanan na nagresulta sa paghina ng kanilang hukbo at industriya. Kaya naman makalipas ang ikalawang digmaang pandaigdig, malinaw na nagbago na ang mundo. Hindi na ang British Empire ang pangunahing kapangyarihan sa mundo. Bagkus, lumitaw ang dalawang superpower, ang Estados Unidos at Soviet Union. Ang British Empire, bagamat makapangyarihan pa rin, ay anino na lamang ng dati nitong lakas. Baon sa utang sa mga Amerikano, wasak ang ekonomiya at pagod na sa digmaan. At sa panahon ng kadiliman ng British Empire, tsaka naman nakakita ng liwanag ang mga taong kanilang sinakop. Sa puntong ito ng kasaysayan, isa-isang nag-alsa ang mga British colony at humingi ng kalayaan mula sa kanilang master. At sa pagkakataong ito, wala nang lakas sa mga British na pigilan ang paglaya ng mga bansang kanilang sinakop. Unang lumaya ang India noong 1947 na siyang sinundan naman ng pagkakatatag ng Pakistan. Ang Myanmar at Ceylon naman noong 1948, Malaysia 1957, Kuwait 1961, Oman 1969, Bahrain 1971, Brunei Darussalam 1984 at ang pinakahuling kolonyang lumaya sa mga British, ang Hong Kong noong 1997. Hindi naging pare-pareho ang proseso ng paglaya. Ilan sa kanilang mga kolonya ang mapayapang umalis,
Ang iba naman ay nangailangan pa ng paggamit ng dahas. Meron ding mga lumuha sa pag-alis sa mga British at ang iba naman ay nagdiwang. Pero malinaw na ang direksyon ng mundo. Tapos na ang panahon ng British Empire at ang kanilang kapangyarihan ay naipasa na sa kanilang tagapagmana, ang Estados Unidos. Bagamat naglaho na ang British Empire, hindi naman nawala ang kanilang impluensya. Hanggang sa ngayon, may kita pa rin natin ang mga pamana ng imperyong ito tulad na lamang ng wikang Ingles, isa sa pinakamahalagang wika sa pandaigdigang komunikasyon. Ang British parliamentary democracy at legal system naman ay kinopya o di kaya'y ginamit ng direkta ng maraming bansang dati nilang sakop. Pagdating naman sa pandaigdigang kalakalan, ang British Empire din ang nagtatag ng marami sa mga shipping route, banking system, insurance at modernong pananalapi. Masasabi rin natin na ang British Empire ang naging susi sa pagkalat ng teknolohiya at agham sa iba't ibang sulok ng mundo, mula sa paggawa ng mga riles, telegraphy, steam engine at napakarami pang iba. Sa kabila ng lahat ng kabutihang ito, hindi rin natin maitatanggi na meron itong madilim na kasaysayan. Ang kasaysayan ng British Empire ay kwento ng pananakop, pagsasamantala, pagnanakaw ng yamang likas, pagkontrol sa ibang bayan, at paglaban ng mga taong gustong mabawi ang kanilang kalayaan. Kaya naman, ang kasaysayan ng British Empire ay dapat pag-aralan. Hindi dahil makapangyarihan o malawak ito, kundi dahil pinakikita nito kung paano nga ba gumagana ang kapangyarihan, na maaaring masakop ang isang bansa nang hindi gumagamit ng armas, kundi ng politika, ekonomiya at kawalan ng pagkakaisa. Para sa iyo, nakabuti nga ba o nakasama ang British Empire sa mundo? Ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang i-shoutout ang ating mga comrade na sina Jerome Sogelio, Alfonso de la Vega III, Boy Balagtas, Litil Cabardo, Eric Valerio at Lego Lego. Magkomento sa ibaba ng mga susunod na topic na gusto nyong marinig sa susunod para may shoutout ko kayo sa ating next episode. Kung naghahanap ka pa ng mga video katulad nito, nais kong i-recommenda sa inyo ang ating episode ukol sa Spanish Empire, ang pinakamakapangyarihang imperyo ng 16th century. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase na mamaangas na mahilig sa kasaysayan.